Okay, so ito na yung kanina. Balikan ulit natin si macroeconomics. Sa macroeconomics ay meron tayong mga polisiya na ini-implement ng inyong government. Okay? So, ang policy na yan, ang nag-impose sa Pilipinas ay si Bangko Sentral ng Pilipinas. So, meron dalawa siyang policy na ini-impose. Meron tayong monetary policy and fiscal policy. So, itong mga policy na ito is nakaka-apekto sa takbo ng ekonomiya. Okay? Or para matulungan na umangat yung ekonomiya ng Pilipinas. Okay? Or maibsan yung pagtaas ng presyo, okay, ng mga bilihin. So, sa halimbawa sa monetary policy, ito ay mga polisiya o policy that involves altering the level of interest, the availability of credit in the economy, and the extent of borrowing. Okay. So, dito so ngayon, sa kasalukuyan, dahil meron tayong mataas na inflation rate, ibig sabihin mataas na inflation rate, pamahal ng pamahal yung bilihin, lahat ng bilihin sa Pilipinas. So, ang ginagawa ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas is tinataasan niya yung interest rate or yung borrowing interest rate. Yung interest rate na babayaran mo pag nangutang ka. Bakit yung ginagawa yan na tinataasan ng tinataasan? Kasi, kapag mababa ang interest rate sa pangungutang, so mas madali yung tao mangutang, so mas tataas yung demand o yung kapasidad niya to buy mga produkto o serbisyo na gusto niyang bilhin. Pero dahil nagtataas siya ng interest rate, okay, hindi mas hesitant yung tao mangutang kasi mataas yung interest rate, mas costly mangutang. So, iiwas siya mangutang, so hihina yung demand. So, pag hihina yung demand, hindi siya masyadong mas tataas pa yung inflation rate mo o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi dalawang pinanggagalingan ng pagtaas ng inflation rate mo, pagtaas ng presyo. Kinukulang ka ng supply, okay? So, kulang ka ng supply, and then dahil kinukulang yung supply, madami sa consumer mo ang mag-aagawan para makakuha ng produkto na kulang ng supply. Na in the sense na, sige, para makakuha ako niyan, willing ako magbayad ng mas mataas. So, para hindi mangyari yon, nililimitahan niya yung frequency o dalas ng tao na makapangutang. Kasi tinataasan nito ang interest rate sa pagpapautang. So, yun yung isang way niya to control yung demand side na nagpupush sa interest sa inyong presyo ng bilihin pa mas lalo pataas. Para ang dapat ang nagko-cost lang ng inyong mas malaki ang ambag sa pagtaas ng presyo ay dahil kinukulang ka lang ng supply. So, bayad ng pagpapataas siya ng interest rate para malabanan yung mataas na inflation rate is naapektuhan din yung availability of credit in the economy. Since nagtataas siya ng interest rate, mas costly na o mas mataas yung cost of borrowing money in terms of the interest rate. So, yung tao hindi masyadong mangungutang. And then, that will also affect the demand side o mas magtitipid yung tao ngayon or mamimili siya na yung mas importante lang na pagkagastuhan sa mga bibilhin. So, bababa yung demand. And also, sa monetary policy din is naapektuhan nito yung extent of borrowing. Okay. Kaso sa Pilipinas, ang extent ng borrowing natin is masyadong tawag mo dyan, masyado tayong naging dependent sa pangungutang sa mga proyekto ng gobyerno. Okay, so ito ay nangyari sa panahon ni Duterte na lumubo masyado yung ating utang. Anong problema pag masyado tayong dependent sa utang, especially from the perspective ng Pilipinas, is that may possibility na hindi tayo makabayad ng utang natin sa International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, AIIB, and other lenders. At may utang din si Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, sa mga bangko sa Pilipinas. So,
ayusin yung problema natin. At yung case ng Pilipinas is umabot na tayo sa threshold na sineset ng International Monetary Fund na 60% ng GDP niya ay utang, ang gross domestic product niya. So pag lumagpas ka na doon, medyo may warning sign ka na. Okay na, kailangan limitahan mo na yung pagpapadagdag mo ng dagdag pa ng utang kasi may possibility na magaya tayo sa Sri Lanka o ibang bansa na wala na tayong kapasidad to pay yung pagkakautang ng gobyerno ng Pilipinas. At the same time, ang pangit doon sa palaki ng palaki o palubo ng utang ng Pilipinas o palaki ng pulubi yung porsyento ng utang ng Pilipinas relative sa kanyang gross domestic product is that yung pagbabayad ng utang ay isa sa pinagkakagastusan ng gobyerno. Okay, isa sa pinabudgetan niya ng gobyerno every year. So anong problema noon pag mas madami yung utang ng Pilipinas? Yung utang na to, hindi si gobyerno ang magbabayad. Saan niya kukunin yung pondo? Saan ba nanggagaling yung kita ng gobyerno? Ang kita ng gobyerno ay nanggagaling sa taxes na binabayad natin. So, ibig sabihin, pag lumulubo yung utang ng Pilipinas, ang magbabayad nun ay tayo na taxpayer. Okay? Kasi sa tax lang na kinukolekta sa atin, nanggagaling ang kita ng gobyerno. Kung walang taxpayer, walang pondo ang gobyerno pang bayad ng utang. So, napupunta lang yung burden sa atin. So, ang nangyayari doon is, dahil sa palaki ng palubo ng utang ng Pilipinas, okay, yung apo ng magiging apo mo ay kasama sa pagbabayad ng utang ng Pilipinas. Yun. Wala ka na sa mundo, nagbabayad ka pa ng utang or yung apo mo na magbabayad para sa'yo. Yun. Another is na ini-implement is fiscal policy. Sa fiscal policy naman is ito yung mga polisiya ng gobyerno na inaapektuhan niya yung government spending. Okay? So, ibig sabihin, pag tumaas yung government spending or expenditure ng gobyerno sa investment, okay, investment sa infrastructure like tulay, roads, ports, airports, okay, yung mga gamitin for transport, okay, and yung mga post-harvest facilities or cooling storage facilities para hindi masira kaagad yung mga pagkain na madaling masira. Nag-increase siya ng investment doon, nakakatulong to para mas mag-increase yung inyong gross domestic product or mas lalong lumubo or tumaas yung economic growth ng isang bansa. So yun yung mga klase ng polisiya na ini-impose ng gobyerno para matulungan niya yung economy or ma-improve yung performance ng isang economy ng isang bansa. Okay. Okay. Let's stop here.